Hello guys, good evening. Good evening sa lahat ng mga bagong pasok. Good evening, good evening sa lahat. Magandang gabi. Happy Wednesday night. Kamusta? Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Comment nyo lang dyan kung okay kayo at kung napanood nyo na ang pinakabagong eksena ng Miss Universe Philippines dahil kanina nga lang naglabas sila ng tourism video. Ang pinaka-aabangan ng lahat ng mga MUPH Fashion Fanays na laging sinatanong sa akin kung may tourism video ba daw. So ayan, naglabas na. Hoping napanood nyo na sila isa-isa. Anong thoughts mo, sir, kay Taguig? Mamaya natin sasagutin. Thoughts ba saan? Sa tourism video ba? Or overall? Dump Margox, Quezon Province daw sa kanya once again. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa ginawa ni Atisa? Yung may significant dun sa ginawa niyang tourism video. CJ, mamaya natin yan sasagutin, ha? yung tanong mo overall kay Taguig, kasi right now pag-usapan muna natin ang aret at ang tourism videos ng mga girls. Brick Rios, hello po. Wow, si Atisa naka-live. Hindi po ako si Atisa, sabi ni Kions. Guys, so again, anong thoughts nyo sa MUPH tourism video na napanood nyo? Actually, tinapos ko siya. Kakatapos ko lang, as in now, kakatapos ko lang. Ngayon lang. Tapos, nagdiretso live na ako. Ayan, sabi ni Angelo, overall Miss Tourism video kay Benguet. Ang ganda nung kay kay Maiko. Hindi siya nagsasalita, nagsalita lang siya nung intro. Pero damang-dama mo yung videos kasi kakaiba yung pinakita niya dun sa Benguet, yung mountainous province nila. And parang rarely lang kasi nagkakaroon ng representative from Benguet. Kaya parang very rare lang din tayo makakita ng tourism video. Though pangatlong Benguet, representative na rin si Maiko. Pero maganda yung pinakita niya dun. Maganda yung cinematography, maganda yung kulay, ang ganda ng landscape, at talagang may entice ka na bisitahin ang Benguet. Though mostly sa atin nakapunta na rin naman ang Benguet, particularly sa La Trinidad at sa Baguio. So may entice ka talagang explore pa yung Benguet. Alright, so sa 50 viewers natin, umpisahan na natin. Kanina lang nilabas ng Miss Universe Philippines tourism video. Tourism videos ng mga kandidata dito sa competition. Ito na nga pinaka-inaabangan ng lahat ng mga pageant fans na tourism video. So kung kahapon nangyari ang aret, ngayon naman tourism video. So segundahan muna natin yung aret, no? Yung aret na nangyari kagabi. Kagabi, ang nakoronahang Miss Aret ay si Chelsea Fernandez, making Chelsea Fernandez as a back-to-back winner sa dalawang magkasunod na activities ng Miss Universe Philippines. Una nung Wuling, isa siya doon sa tatlo. Tapos ito naman ngayon, yung sa aret or yung kagabi. Si Eloisa nakakuha rin siya ng corona or ng award or recognition. And then pagdating naman sa guys, si Kirk naman yung nakakuha ng dalawang awards and recognition. So, as usual, si Chelsea Fernandez nagpipick na talaga siya. Though yung aret kagabi, hindi naman yun magmamatter na makakapuntos ka talaga pagdating ng finale, pero nakakadagdag siya ng confidence kasi kung nare-recognize ka at napapansin ka, dadagdag talaga yun sa confidence mo and gaganda yung performance mo sa mga susunod na activities, especially sa preliminaries, sa finals, kasi nga alam mong may laban ka dahil nare-recognize ka. So ayun, kahapon yung nangyari sa aret. Chelsea Fernandez nangunguna and so far maganda yung pinapakita ni Chelsea Fernandez. And mukhang siya talaga ang one to beat. Then mukhang napaka-consistent niya. Kung inaakala natin si ganito, si ganyan ang one to beat, baka naman pala si Chelsea Fernandez
ang 1 to beat. So, ano masasabi nyo kay Chelsea Fernandez na namamayag pag na siya this time around? Same with Eloisa Howard. Si Eloisa Howard, madalas natin sinasabi siya nga yung newbie na, alam nyo yun, newbie na katatakutan, newbie na 1 to beat. And hanggang ngayon, pinatutunayan niya na siya pa rin talaga yun. It's Eloisa Howard. Hindi ko napansin kagabi si Baguio. Baka nga wala si Baguio kahapon, no? Or kagabi, tsaka si Bohol. Pero kung nandun kaya si Baguio kagabi sa event, sa tingin nyo magbabago yung resulta? Parang ganyan. Kasi sinasabi ng iba parang pampabuenas lang daw kay Chelsea tsaka kay Eloisa yung award nila kahapon or kagabi. Kasi nga, 'di ba, hindi nga sila napili sa Aqua Angels, so sila lang daw yung pinili kagabi, pero deserve naman nila kahapon yung awards. So, yun. Yun yung nangyari sa Aret. What are your thoughts? Bago natin umpisahan yung tourism video. Pero kanina sinugundahan ko na yung tourism video. Nauna na yung comment ko kay Maiko Ibarra eh. Kasi ang bilis-bilis ni Brick Rios eh. O, ayan na. Hintayin ko lang yung comments niya sa Aret kung anong thoughts niya sa Aret na nangyari kagabi. When it comes to guys, as usual, Kirk Bonda talaga yung 1 to beat natin, no? And guys, grand finale na ng Mr. Pilipinas Worldwide, April 28, this coming Monday, 6 p.m. So, Kirk Bonda mukhang nasa top 1 talaga siya. Pinaglalaban ng spot na lang mukhang number 2, number 3, number 4, number 5, kung ano mang crown yun. Bala na sila. Okay? Tanong mga crown ang pwedeng makuha sa Miss Universe Philippines. Tyra, I'm not sure sa mga pwedeng makuha ang corona sa Miss Universe Philippines kasi wala pa silang announcement. Hindi natin sure kung magkakaroon ulit sila ng crowning off-cam after ng finale ng Miss Universe Philippines. Pero for sure, ang Supra nasa kanila pa. Other than Supra, wala na akong alam. Kaya abangan natin yan sa May 2. Okay? Alright, pag-usapan na natin ang tourism video. Talsik pa ang laway ko. So, may mga questions nyo maya-maya ha after nating mag-explain ng tourism video. So, ayan, kanina nagbigay na ako ng introduction about tourism video. Isa sa mga inaabangan natin sa competition, ang tourism video ng Miss Universe Philippines ay myself as a traveler, frequent traveler, and gusto kong tinitik or chinecheck yung mga province dito sa Philippines na puntahan. So far, marami na rin naman tayo napupuntahan na province ever since nag-start tayo mag-travel. Kaya naaaliw ako kapag nakakapanood ako ng mga tourism video, especially pag tourism video dito sa Miss Universe Philippines. Kasi bukod nga sa mga scenery and spots dito sa Philippines, nandun pa yung mga girls sa video. So nakakaaliw talaga siya. And this is the fifth time ba? I believe fifth time or kailan ba nag-start ng tourism video? 2021 or 2020 meron na. But taon-taon naman na may tourism video ang Miss Universe Philippines. And nakakatuwa dahil talagang yung ibang province, kahit small province yan, small island province, yung mga huge cities, yung mga huge province, nag-e-effort talaga sila para ma-showcase yung lahat ng pwedeng i-showcase sa kanilang mga lugar. And nagkakaroon tayo ng glimpse, no? Especially mga hindi kilalang island province, hindi kilalang town, mga syudad, nagkakaroon tayo ng glimpse na kung anong meron or ino-offer yung mga lugar na yon. Like, for example, ako Basay, Samar. Yung Basay, Samar, hindi ko siya alam ngayon ko rin narinig ang town ng Basay. Pero nung nakita ko yung tourism video ni Basay, then ito pala yung meron doon, no? And talagang parang gusto ko na rin mag-book ng ticket pa Samar para makarating ng Basay, Samar. Ang Basay, Samar ata saan ba ang Basay, Samar? Nasa eastern part ng Samar. Basta yun. And iba pang maliliit na town like Gipos. Yung mga ganun na ito pa lang meron sa Gipos. Mga ganun. Kaya amaze talaga or ang enticing manood ng tourism video ng Miss Universe Philippines. And nakakatuwa din, kaya kudos sa mga team ng mga candidates na ito dahil wala ka naman talagang alam mo yun, yung parang wala ka naman talagang i-chopwera kasi lahat nag-effort, no? Wala kang i-chopwera dahil talagang in-effortan nila lahat. Western Samar daw ang Basay. Okay, sorry.
So ayun, lahat talaga in-importan nila, no, para ma-showcase yung mga lugar dito sa Philippines. Kaya kudos sa mga girls. Hello RJ, kudos sa mga girls. Kudos sa team nila, sa lahat ng bumuo ng bawat tourism video ng bawat isa. Kasi mahirap po talaga yung gawin, hindi madaling magpalipad ng drone. Magastos yun, lalo na yung mga malalaking probinsya. For example, dito sa amin sa Laguna, para libutin mo ang lahat ng town dito sa Laguna. Gawan mo ng mga cinematography, ay napaka magastos at time consuming. So kudos po sa lahat ng mga bumuo ng tourism video ng bawat isa, sa mga girls, again, sa team nila, and sa local organization ng bawat isa. Yon. So top 5 tourism video na tayo. Kanina may nagtanong muna, sagutin ko muna kung kung parang inulit daw yung tourism video ni Atisa. Yes po, may mga ibang clip mula dun sa dating tourism video ni Atisa na inulit dito sa ngayong video. Hindi ko alam kung totally inulit or may mga hinalong clip lang from last clip. Though naintindihan naman natin kung bakit, kasi ang Atisa mo nga, kalmado lang naman talaga ngayon. So, parang dinagdagan na lang nila. May mga kinuha dun sa lumang clip, tapos dinagdag dun sa clip ngayon. Pero gusto ko yung nakikipag-inuman na si Atisa. Kasi very natural. Nakikipag-inuman si Atisa dun sa video. So, talagang, ayun nga, sinasabi natin, magaan na lang daw yung laban ni Atisa ngayon. So, magaan lang din yung tourism video niya. Nakikipag-inuman lang siya. Para nakikipag-inuman lang sa kanto. So, gustong-gusto ko siya. Actually, isa siya sa top 5 ko kasi nga, isa siya sa top 5 ko, yung tourism video ni Quezon Province. So sabihin natin, number 5 si Atisa dun sa tourism video kasi naliw ako dun sa pinakita niya. And ang laki-laki ng Quezon Province, maraming may offer ang probinsya ng Quezon Province from north to south. Wala ba akong sound? Sorry. Guys, wala ba akong sound? Comment nyo nga kung wala akong sound. Hello, meron naman akong sound. So, ayun na nga, laki-laki ng tourism video. Ang laki-laki ng tourism. Ang laki-laki ng Quezon Province from north to south. Halos dati nga, gusto pang hatiin ng Quezon Province. Gusto pang magkaroon ng Quezon Province Norte at Del Sur ata, parang gano'n. Pero hindi naman natuloy yung paghahati ng Quezon Province. So, kaya maraming may offer si Atisa. And ang ganda ng mga lugar na pinakita doon. Especially, yun nga, kung ano si Atisa, kung ano yung ginagawa niya sa buhay, pinakita niya rin doon sa tourism video. And yun yung pinakagusto ko na ipag-inuman siya. Dahil very natural nga at very totoo. Yun. So, number 5 ko siya sa tourism video kasi nga, love na love natin si Atisa dito. And love na love rin natin yung pinakita ni Atisa doon sa tourism video. And love na love ko rin po ang Quezon Province. Yun. So, sagot muna tayo ng thoughts bago natin i-reveal yung 4, 3, 2, and 1. Isabela, gustong-gusto ko rin yung tourism video ni Isabela kasi nag-focus siya dun sa Magat Dam. Alam naman natin ang role ng Magat Dam sa norte, especially sa probinsya ng Isabela. Dun nag-focus yung tourism video niya, yung kwento ng kanyang tourism video. And na-amaze kasi ako sa mga kwento ng ganyan, kwento ng ganon. So, dahil nga kwento niya yun, kaya nagustuhan ko siya. Siniloan Laguna naman yung kay Iliana. Kasi naman si Iliana from Siniloan, though malaking town ang Siniloan sa probinsya ng Laguna. Pero maliit lang or konti lang din naman kasi may showcase niya. Kaya yun lang pinakita niya. More nature, more puno, mga pagkain, ganyan. Compared dun sa pinakita ni Eloisa na buong Laguna kasi yung focus. So, ganyan. Next natin, number 4. Ang number 4 ko naman, I'll give it to Quezon City. Kay Zoe Haneman. Kasi, nung nag-umpisa yung tourism video ni Quezon City, yung parang ini-interview sa Wawawin or show ni Willie Revillame, part pa siya noon ng Miss Universe Philippines Quezon City ata, kung hindi ako nagkakamali. And then, mula nga kasi siya sa Quezon City, City of the Stars. So, nung naumpisahan niya yung tourism video, napangiti agad ako. Yung parang, alam mo yun, yung parang, ang saya-saya ko agad nung
yung nakita ko yung first clip, and then nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa in-interview siya, sa nagkikwento siya. And ayun, Quezon City, City of Stars, and mukhang doon lang din umikot yung tourism video niya. Pero nakangiti ako hanggang matapos yung video. Tapos ang ganda-ganda niya, kasi nga parang breath of fresh air si Zoe Haneman, si Miss Quezon City. Kaya parang, alam mo yun, nakangiti nga ako habang pinapanood ko siya. So, yun. Kaya siya yung number 4 ko. Sige, bago natin sabihin yung number 3, 2, and 1. Sagot muna tayo. Pampanga naman, sabi ni Cyril 2.0. Pampanga, as usual, sinukis niya yung buong Pampanga. Pagkain, kasi di ba pagkain naman talaga yung alam natin sa Pampanga. So, more on food, more on foods, more on kung ano pa makikita natin sa Pampanga. Pero hindi lang siya masyadong tumatak sa akin. But, syempre, na-appreciate natin ang tourism video ni Miss Pampanga, especially ng tourism video ng lahat kasi nga pinaghirapan nila lahat yon. Ni Miss Pampanga, especially ng tourism video ng lahat kasi nga pinaghirapan nila lahat yon. Parol and it's at lahat yung buong video yun sa channel. 1 hour 20 minutes, 1 hour 15 minutes. So, parang isang buong series na siya sa Netflix. Yun. So, ang dami nila. Pero nakaka-enjoy siya. Next natin, Quirino Province, sabi ni Dex. Natatandaan ko kay Quirino Province, ang ganda niya kasi morena siya. Very, ano ba? Magugubat din. Magugubat. Very gubat, very green. Ang focus ng video kasi alam nyo naman, ang Quirino Province. Ano pa ba? Yun lang ang natatandaan ko. Yun. Next natin, number 3 na. Number 3 ko, ibibigay ko kay Benguet. Na-explain ko na kanina sa unang part ng video kung bakit si Benguet, though hindi nagsasalita si Benguet dun sa tourism video. Pero, after niya i-welcome yung mga viewers, ang ganda-ganda kasi ng mga eksenang pinakita dun sa sa tourism video ni Benguet. Talagang may entice ka or may excite kang bumisita sa Benguet, sa buong probinsya ng Benguet. Yun, may excite kang bumisita sa Benguet. Puro puno, puro green, bundok, ganyan, parang nasa ibang bansa. Mas ang ganda-ganda rin ni Maiko, ang cute-cute niya dun sa video. Tapos nag-rock climbing siya. Nag-rock climbing siya dun sa falls. And yun, parang, basta, after yun, parang gusto mo nang bisitahin ng Benguet. Gusto mong galugarin ang buong Benguet. Kasi sa Benguet ka, dararating ko lang dyan, Baguio, tsaka La Trinidad eh. Pero after noon, gusto ko na siyang puntahan, buong probinsya ng Benguet. Tsaka maganda yung maganda yung kulay ng video. Maganda yung cinematography, yung landscape, lahat. Maganda overall. Okay, bago natin reveal ang number 2 at number 1 natin, sagot muna tayo ng ibang question. Pero may gusto pa akong isa pala. Tarlac, sige, tatay ko na lang sila ng Benguet. Doon nagsasalita si Tarlac, doon sa number 3 spot ko, Benguet and Tarlac. Nagsasalita si Tarlac kasi nagnanarrate siya doon. Siguro kaya nagustuhan ko rin si Tarlac, bukod sa ang ganda-ganda niya din, ni Sasha. Kasi nga, kunikwento niya kung ano yung history or yung kwento ng Tarlac. Tarlac, kanlungan ng iba't ibang lahi, melting pot, kasi nga halo-halo ang tao doon. May mga Ilocano, Kapampangan, lahat ng mga tao sa region, sa norte, sa region 3, 2, 1, halo-halo nandun. So, kwento niya yung history ng Tarlac. And si Sasha Lacuna kasi yung kauna-unahang delegate na galing Tarlac. So, simula na nanonood tayo ng Miss Universe Philippines back then, hindi tayo nakakita ng tourism video ng Tarlac. Kaya ngayon, nung may Tarlac, who is Sasha, edi naging bago siya sa paningin ko. Kasi di ba ibang mga probinsya, madalas naman natin napapanood sa tourism video. Since bago nga kasi yung Tarlac, edi iba siya sa paningin ko. Yun. Number 2 na natin. Number 2, Batangas. Yung kay Yana Maranan, Batangas. Para siyang part 2 nung introduction video niya na parang vlogging style. Yung introduction video niya, kung natatandaan nyo,
umakyat din yun sa listahan na introduction video ni Miss Batangas. Tapos yung tourism video niya ngayon, may kwento, maganda yung storyline, hindi lang basta chinap-chop yung mga tourism, hindi lang basta-basta tapos pinatungan ng tugtog. Yun nga sabi ni Christian Ray, video ko lang atake, may tumawag sa kanyang friend niya, tapos nagtatanong kung saan maganda bumisita sa Pilipinas, and then si Yana Maranan, in-inform niya na sa Batangas na lang daw. Ganyan. So after nun, narrate na niya na isa-isa yung mga pwedeng puntahan sa Batangas, at nagka-idea ako na, kasi malapit lang ako sa Batangas, nasa Laguna lang ako, nagka-idea tuloy ako na, maganda pala dito, pwede rin puntahan. So nilista ko isa-isa yung mga malalapit lang, especially yung mga nasa Lipa, Calatagan, mga ganyan, na pwede rin palang puntahan to. So alam niyo yon, kung ano man yung sense ng tourism video na bigyan na naibigay lahat ni Miss Batangas dun sa tourism video niya. Kasi nga, ayun, maganda yung pagkakalatag niya ng mga impormasyon dun sa tourism video niya. Bago natin sagutin yung number 1, sige, tanong muna kayo. Kuya, I'm from Calatagan daw. Shout out, University Calatagan. Gaganda ng mga beach dyan. Sige, thoughts naman kay Oriental Mindoro. Yung kay Oriental Mindoro, kasi parang feeling ko parehas lang sila ni Occidental Mindoro eh. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, di ba isang isla lang naman. So nauna si Occidental Mindoro, kaya after ni Occidental Mindoro ni Ayin, si Rachel na. Hindi na masyadong nagmarka sa akin si Rachel. Ang natandaan ko na lang sa tourism video niya, lumupag siya ng Roro. Tapos kunikwento niya na ano nga siya, OFW na bumalik ulit ng Pinas para i-pursue tong MUPH journey niya. And then after na, hindi ko natatandaan. Kasi parang nag-mark sa akin yung isang Mindoro nga, yung kay Occidental Mindoro. Pero syempre, ang ganda-ganda ni Richelle dun sa first part ng tourism video niya. Kung may kembot pa siya dun, ang ganda ng pasarela niya. So yun na lang yung natandaan ko. Iligan naman, Joshua, from the land of the majestic waterfalls, Iligan City. Ang natandaan ko na lang, ganda-ganda ni Juliana doon. Tapos marami siyang mga change outfit ata na mga tribal wear kasi di ba nga ang Iligan, kilala nga sila doon sa mga ganong outfit. Tapos marami siyang waterfalls na showcase. And as expected, ganoon naman talaga yung showcase ni Iligan dahil marami nga silang waterfalls from the city of majestic waterfalls. Kaya, yun, breathtaking scene. Iligan, nakapunta na ako once sa Iligan. Yun, narating na namin ng Maria Cristina Falls sa Iligan. And tara na, visit na sa Iligan. Isabela naman po, tapos na ako. Guys, again, yung mga hindi nakapag-start nitong ating live stream, i-upload ko naman doon sa YT sa kabila. So, maumpisahan nyo naman doon yung mga thoughts ko doon sa ibang mga delegates. Number 1 na po ako ng aking top 5. Number 1 na. Ulaan nyo kung sino yung number 1 ko. Number 5 ko, Quezon Province. Number 4 ko, Quezon City. Number 3 ko, Benguet and Tarlac. Number 2 ko, Batangas. Walaan niyo kung sino yung number 1 ko. Pero bago natin sagutin yung number 1, sagot muna tayo na ibang thoughts natin. Ayan, nababasa ko, Bulacan naman. Dito ko napansin ang ganda-ganda pala talaga ni Bulacan. No? Yung tourism video niya, walang narration, clip lang. Tapos pinagsama-sama with background music. Tapos maganda yung background music na ginamit niya eh. Ano yung ginamit niya? Naririnig ko ito madalas eh. Yun, maganda yung background music na ginamit niya kasi madalas ko ito naririnig sa mga vlog. Ayun, kahit walang narration, pero Bagani. Ayun, Bagani. Kahit walang narration, pero ma-excite ka na bumisita sa Bulacan, na kahit nasa region 3 lang siya, malapit lang sa Kamaynilaan, pero gusto mo pa rin talagang bisitahin ang Bulacan dahil nga doon sa pinakita niyang tourism video. At doon ko napagtanto na ang ganda-ganda niya at ang cute-cute niya. Tapos na ako kay Isabela. Number 1 na ako. Hulaan nyo kung sino yung number 1 ko. Hulaan nyo. Camarines Sur. Ang pinaka-showcase ni Shaira doon,
yung food. Ano ba yung showcase ni Shaira doon? Pagkain, yung pinaka-showcase ba ni Shaira? Basta yun. Again, number 1 ko, hulaan nyo kung sino. Wala pa nakakatama. Wala pa. Muntinlupa, tapos naman kay Muntinlupa na-appreciate ko na ginawa ni Winwin ang lahat. Naghasa siya ng isda sa palengke. Talagang pinakita niya lahat ng pwedeng mga makita sa Muntinlupa, from malls, yung mga food park nila. Madalas din kasi ako sa Muntinlupa, kaya lahat ng showcase niya napuntahan ko na. Kasi nga from Laguna lang ako, di ba? Yun nga yung mga malls nila, yung Baywalk, yung palengke, even yung food park, kumakain kami doon. So ayun, parang isang araw niya lang sinut yun. Tapos talagang yung unang part ng video niya, may relatability talaga sa mga tao, no? Sa mga pageant fans, ganyan. Kasi sa palengke siya nag-start hanggang sa natapos na nga dun sa oval na track and field place sa Muntinlupa. So, yun. Pero hindi siyang number 1 ko. Hulaan nyo kung sino. Sultan Kudarat, hindi siya. Hindi si Sultan Kudarat, pero na-appreciate ko yung pinakita niya sa tourism video. Though hindi rin siya nag-narrate doon. Winelcome niya lang yung mga viewers na welcome to Sultan Kudarat. Pero as expected kasi yun din yung papakita talaga ng Sultan Kudarat. And yun nga, bongga sila pagdating sa mga tourist spot. Kasi nga malaki din ang probinsya ng Sultan Kudarat. Pero doon na kasi ako sa mga naaliw ako eh. Kaya yun din yung mga nasa top 5 ko. Kaya ang aking number 1 ay si Laguna muna. Hindi ko pa nasasagot. Tapos ko kay Laguna. Bilang taga Laguna ako, masayang masaya ako na nag-umpisa si Eloy sa Laguna sa bahay ni Rizal. So malapit lang kami sa bahay ni Rizal. Sa bahay ni Rizal siya nag-umpisa, tapos pumunta siya sa San Pedro, binentahan siya ng Sampaguita, nakasakay siya sa jeep, nakatulog siya, naginip siya, at nilibot na niya ang buong Laguna hanggang sa nakarating siya sa dulong parte ng Laguna, sa bundok na parte ng Laguna, sa mga waterfalls. Kasi maganda nga po ang probinsya namin sa Laguna, especially mga nasa dulong part. Nandun lahat ng mga waterfalls. Hanggang sa nagising siya, may dala siya Sampaguita. Tapos, nag-end ata yung video niya sa bahay ni Rizal. But hindi siyang number 1 ko. Hulaan niyo kung sino yung number 1 ko. Hulaan niyo kung sino yung number 1 ko. Wala pa tumatama. Cebu, sagutin muna natin si Cebu. Nag-start siya sa IT Park. Sa IT Park ng Cebu City. Given na yung sash niya kasi or representation niya, Cebu City. So, ang masya-showcase niya lang talaga yung buong syudad ng Cebu City. Kung saan nagpo-focus talaga sa sentro or komersyo sa business part ng buong lalawigan ng Cebu. Kaya puro Cebu IT Park. And yun, may konting portion ng may konting portion ng Magellan's Cross. And mostly, puro pagkain ang na-showcase niya. Yung kay Bohol naman, as usual, Bohol kasi yon, and isa sa mga pinaka-favorite kong province talaga dito sa buong Pilipinas at bakasyonan, Bohol talaga. Kasi napaka-tahimik at payak sa Bohol at ang ganda talaga, especially ngayong summer. Chocolate Hills, yung mga beaches nila ang gaganda. And given na, pabalik-balik na rin kasi ako sa Bohol, kaya parang hindi na rin ako, na-miss pa rin ako syempre kasi Bohol yun, pero hindi na rin ako ganun na-excite kasi nga, nakarating na ako. Pero yung number 1 ko, hindi po siya. Hindi siya number 1 ko. Again, recap tayo. Number 5, Quezon Province. Number 4, Quezon City. Number 3, Benguet and Tarlac. Number 2, Batangas. And nagbasa na lang ako kasi kung ano yung pakiramdam ko habang pinapanood ko yun. At yung mga kwento, ganyan. At ang number 1 ko na nga ay Baguio, Gwen Soriano. And napaka-consistent lang talaga ni Gwen, no? Kasi yung introduction video ni Gwen, kung natatandaan nyo, okay din. And hindi lang sa akin, pati sa ibang mga pages, vloggers, parang halos umakyat din sa mga listahan nila si Baguio, no? Tapos, itong video ni Gwen, itong tourism video ni Gwen, ganun din ang inakyat, no? Ganun din ang inakyat, no? Marami ring nakaka-appreciate ng tourism video ni Gwen. And habang pinapanood ko rin kasi siya, habang pinapanood ko yung tourism video ni Gwen Soriano, nakangiti lang din kasi ako simula ng umpisa. Hindi siya nagkikwento doon
hindi siya nagnanarrate, parang inumpisahan niya lang yung mga viewers na welcome to Baguio, ganyan. Pero, alam niyo yon, nakangiti talaga ako habang pinapanood ko yun hanggang sa matapos yung buong tourism video niya. Ang ganda nung pagkakalatag ng mga nangyayari, yung mga clip nung inedit siya, tapos yung tugtog, pagkakalapat ng tugtog, yung parang alam mo yon, umaakyat yung pakiramdam mo, yung may leveling. Para lalo ka na-excite hanggang sa matapos yung video niya. Tapos ayun nga, bukod nga sa ang ganda-ganda. Ayun, sabi ni Rere ng smooth ng transition, yung perfect term. Ayun, basta umaakyat siya ng umaakyat. Habang nanonood ka, umaakyat yung excitement mo. Hanggang sa natapos. Kaya naman, ayun, kudos sa Baguio team dahil maganda yung tourism video nila. Pero hindi lang naman sa Baguio team, sa lahat ng mga delegates. Kasi nga po, hindi po madaling gumawa ng tourism video. Talagang ma-effort at magastos. So, speaking of Gwen, yun na nga nabanggit natin kanina, very consistent talaga si Gwen, no? Hindi lang sa mga activities na kailangan ng pasarela, pati sa mga activities na ng mga ganito, ng mga videos, although kahit yung mga submission niya ng mga pictures, talagang consistent siya. Tapos pati yung mga ganito, yung introduction video niya, itong tourism video niya, napaka-consistent. Doon hindi naman siya nagmamatter kasi wala naman tong puntos. Pero nagmamatter siya in a way na pag nag-e-effort ka kasi pag napapansin ka, ibig sabihin, nakikitaan ka talaga ng dedication. So, ganun ka talaga kadedikado. So, pag napansin yun na organization na ganun ka kadedikado, ganun yung dedication mo, malamang may kalalagyan ka talaga. So, yun. Reason po ng top 5 nyo, kung ano lang yung pakiramdam ko habang pinapanood ko yun. Kung nakangiti ba ako, na-excite ba ako, kung ano, basta yung alam nyo yun, yung habang nanonood kayo, panigurado na panood yun na rin naman. Kung ano yung pakiramdam nyo habang pinapanood nyo yun. Kung hindi ka ba nagsiselfone, yung iba kasi di ba parang napa-cellphone ka na lang, ganyan. Yung parang na-excite ka, parang ganyan. So yun na lang yung ginawa kong reason. Kaya sila yung napili ko. So yun, any thoughts? Any thoughts? Sino ba number 1 nyo? Sino number 1 nyo? Dali. Gusto ko ring malaman. Sabi ni Krizen, Atisa is the top. Atisa is the top. Tagig, si CJ naman. Si Renren, Baguio and Benguet. Ayan. Isa lang yun, Baguio and Benguet, ha. Ang galing ng mga taga-bundok, ha. Yung mga Baguio, Benguet, ha. Siargao naman si Francis. Susmio, Sultan Kudarat. Tapos yung sa Sultan Kudarat, ang ginamit nilang background ulit yung Sikat Ka. LSS na nga ako dun eh. Kasi last year, di ba, Sultan Kudarat, tapos ginagamit na nila yung kantang yon, yung SK Sikat Ka. Yun. Summer Island naman daw si Rowan. Ronald, Summer Island ka. Sunny, Summer Island naman. Si Ronald Siniloan. So yun, may iba-iba naman tayong gusto, panigurado, ng kung sinong gusto yung tourism video. Subjective naman yan. Pero, guys, again, magaganda po lahat ng mga tourism video. Wala tayong karapatan para i-rank sila. Namimili lang tayo ng top 1 to top 5 natin. Ganyan. Top 1, top 2, top 3, top 4. 5 favorites, mga ganun favorites. Pero, parang hindi naman ata maganda na i-rank natin kasi sobrang effort talaga gumawa ng tourism video. So, sa lahat po ulit ng team, sa likod ng mga tourism video ng bawat girls, congratulations po and thank you for showcasing these provinces, cities and towns dahil hindi lang naman mga Filipino pageant fans ang makakita nito, pati mga international pageant fans and at the same time may excite na rin silang bumisita dito sa Philippines. Yun yung purpose talaga ng tourism video. Yun. Sino tapay mo sa tourism video? Nabanggit ko na. Team replay ka na ulit. Sabi ni ALD TZRH, Quezon Province State sa Manalo, Batangas naman ang kanyang bet. Yung Muntinlupa third na banggit ko na yung thoughts. Magti-team replay ka na guys. Again, sa mga hindi nakapag-start nitong live stream ko, i-upload ko rin to sa YouTube. Okay? YouTube Carl Loyola. I-upload ko na siya ngayon na. And after nitong live. Meron po akong YouTube channel, Carl Loyola. Marami na po akong episode doon. So, i-upload ko din siya
Dito. Carl Loyola. Alright, so again, yun lang po. Maraming salamat ulit. Magbabalik po ulit tayo bukas sa another live stream, pero Q&A live stream na tayo bukas. Sa lahat ng mga nag-aabang ng Q&A live stream with online guest, bukas po, alas 8, alas 9, bukas ulit tayo mag-Q&A. Kaya maghanda kayo dyan ng mga isasagot nyo dahil panibagong question and answer portion naman, panibagong tanong ang mangyayari bukas. Yes. Misa tingin mo sino daw malalaman sa prelims? Abangan natin yan Monday. Speaking of prelims, Monday na po, April 28, this coming Monday, 6 p.m. Mr. Pilipinas Worldwide Finals, and then 8 p.m. Miss Universe Philippines Preliminaries. I'm not sure lang kung live siya sa Empire YouTube channel, pero if kaya nyo naman manood ng live sa Newport, i-grab nyo na. Mura lang naman ang ticket para magsama-sama tayong manood dun ng live at magsisigawan tayo sa Newport. Yan, sabi ni Fraser, Ilianan na to. Yun. Wuling photo, speaking of wuling photo, wuling photo, lumabas na rin siya. Ayan, mamaya check ko siya isa-isa kasi napaka sophisticated na mga wuling photos ngayon. Alright. So yeah guys, again, this has been Carl Loyola. Thank you so much. Kita-kita ulit tayo next time. Bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.